Ganito pala sila magluto ng mani dito mga kapanay at ako nga'y gulat na gulat dahil si kuya may kutsilyong pabaluktot. Sa isip-isip ko nga hindi pa pwedeng sandok na lang bakit ito pang kutsilyong baluktot ang gamit-gamit niya, di ba? Hindi naman ako nagtangkang tanungin pa at baka mamaya mag-init pa ang ulo. Akala ko dati yung nilulutuan niya ng mani ay buhangin pero asin daw pala yan. Yung nilulutuan niya ng mani ay asin, sabi ng bayaw ko. Pagkaluto nga ay binibitsay niya nga. Ganito lang pala ang mga luto ng mani dito. Tapos ayan, pati yung hubad na mani na yan, dyan niya rin niluluto sa asin yan. Pag bumili ka pala ay titimbangin niya. Yung bumibili na yan, ang binili niya nga ay 50 rupees. Ganyan lang kakonte, medyo mahalang mani rito. O sa peso yan ay 10 pesos. Bumili rin pala ako dyan mga kapanay dahil baka sabihin naman ni kuya ay panay video lang ako, hindi naman pala bibili itong chini na ito. Ayan nga, back to tahip-tahip na siya. Akala ko tapos na siya magtahip kanina. Pero ayan nga, tinatahip niya pa rin hanggang ngayon. Pagkaluto pala, nilalagay niya nga dyan sa box na yan na may nakatakip na tela para hindi siya madaling lumamig. Ito palang mga nagtitinda ng mani ay lumalabas lang sila pag winter. Hindi tulad sa Pinas, diba? Kahit na anong buwan sa taon ay may nagtitinda talaga ng mani. Dito ay ayan, marami na lang titinda ng ganito pag winter. Pag summer, wala ka man makitang naglalakad-lakad na nagtitinda ng ganito. Ganyan pala karami yung 100 rupees o 20 pesos sa Pinas. Hindi ko na tinanong kung magkano ang kilo basta nag-abot ako ng 100 at yan nga ang binigay niya sa akin.